Naka-encounter na ba kayo ng bata sa buhay nyo? Kung saan itong batang to merong ginawang kademonyuhan. At nasabi nyo sa sarili nyong, ba, bata ka pa, may sungay ka na ha. May kinalaman kasi dyan ang kwento natin ngayong gabi. Ang lalaki sa inyong screen ang sinasabing pinakabatang serial killer mula sa kanyang bansa. If not, sa buong mundo, I think isa rin siya sa mga pinakabata eh. Sabi sa mga kwento, pumatay daw ito ng 22 katao ilang araw lamang bago yung kanyang 16th birthday. 15 years old siya. Paano? Nakaka-curious na ang isang binatilyo nakapatay ng ganito karami. Pumatay ng ganito karami. Pero yung mga katanungang papasok po sa isip natin talaga dyan, unang-una, bakit? Ano yung trip ng isang 15 anyos para pumatay ng ganyang kadami? At pangalawa, ano yung magigain niya mula sa pagpatay na ito? Just imagine na nung namatay ang lampas 20 kataong ito, siguro takot na takot po talaga yung kanilang komunidad at naiisip nila na sino kaya yung mga gumawa nito? Gang ba? Malaking nakakatakot na mama ba yung gumawa niyan? Pero hindi. Isang tawag natin bagets, binatilyo. At ngayong gabi, kikilalanin natin si Juan Fernando Hermosa. Toda la verdad, y como dicen mis compañeros, yo asesiné, yo maté. En una ocasión fue con una llave de rueda. Otra ocasión fue con una cartuchera. Otra ocasión con una arma de fuego, un revólver 22. Mag-uumpisa tayo sa katanungang sino para mas masilip natin ang mga bagay na tumatakbo sa isipan ng lalaking ito. At kung titignan mo yung kanyang mga larawan, parang napakaamo, di ba? Kung ako yung tatanungin parang gwapo pa nga siya sa totoo lang Kung sa Pilipinas, tatawagin pa natin tong artistahin. Pero di ba? Don't judge a book by its cover. At yun ang hindi mo dapat gawin kung makakakita ka ng mga serial killer na katulad ni Juan Fernando Hermosa. Para si yung baby ama sa atin, di ba? Ipinanganak noong February 28, 1976. Kinilala si Juan Fernando bilang Niño del Terror o Child of Terror. Dahil sa pagkakakilala dito bilang pinakabatang serial killer sa buong kasaysayan ng Ecuador. Sisilipin natin yung buhay niya para masundan natin kung paano siya humantong sa ganitong klase ng desisyon. Paano niya naisip papatay nga ako ngayong araw? Ipinanganak ito sa Clemente, Baquerizo, sa Los Rios Province. Medyo makikita mo sa pictures na parang katulad din ng Pilipinas yung vibes, no? Na medyo third world. Isa siyang ampon ni na Olivo Hermosa Fonseca at ni Zoila Amada Suarez Mejia. Ito, hindi ko naman po sa nila lahat, no? Pero kapag hindi po naalagaan usually ng biological parents or hindi na i-communicate ng maayos, meron din talagang long-term effects dun sa mga bata nandyan yung mafe-feel nila na hindi ba sila enough, hindi ba sila kamahal-mahal, yung mga ganun Hindi ko alam kung ganyan din pa yung nangyari or nararamdaman ni Juan Fernando kaya ganun yung kanyang, ganun siya lumaki. The way I see it, parang minahal naman din po siya ng kanyang mga adoptive parents. Yung adoptive mother niya, deaf daw at madalas nagsasuffer ng arthritis pero inaalagaan siya. At yung kanyang ama naman, madalas daw na nagsa-travel sa Sucumbíos province na maraming mga ari-arian. Very little is known kung paano ba siya pinakitunguan ng ayos ng mga ito. Pero hopefully, minahal naman po siya. Which brings us sa ating pangalawang katanungan. Ang tanong na ano? Ano yung ginawa niyang kalokohan? Natuto sa kalokohan si Juan Fernando. Nung maging 15 years old na si Juan Fernando, dito na raw siya biglang nasali dun sa mga ganggang ng mga kabataan. Yung mga barkada niya raw na to, yung mga lagpas 10 daw sila lagi magkakasama, magkakasing edad lang sila, nagbabanding at nagpupunta daw sila madalas sa isang video game shop sa Lamarin sector sa downtown Quito. Dito na rin daw siya natuto na magpunta sa mga bars, mga clubs, mag-inom-inom sa Puente del Guambra area na malapit sa Central University. And from this, ayun na, sabi nga nila, di ba? Choose your friends well. Kasi dyan napapasok yung bad influence, yung peer pressure, at yung sinasabi nila nga, tell me who your friends are and I'll tell you who you are. At dahil gang nga itong mga napasukan niya,
gang na rin yung kanyang buhay. At parang yun na yung nangyari nga sa kanya, no? Natuto na siya ng kung ano-ano mga kalokohan at yung mga natututunan natin yan lumalaki po ng lumalaki yan at lumalala ng lumalala na hahantong na sa The Murders of Juan Fernando. May ipapakilala ko sa inyo na dalawa dun sa unang mga pinatay niya, no? At importante na makilala nyo itong dalawang to. November 22, 1991, galing daw sa isang diskuhan si Juan Fernando kasama itong mga barkada niyang gang. Kumuha sila ng isang taxi, sumakay sila papuntang San Remo area. At nang marating nila ang 10 de Agosto Avenue, kumuha si Juan Fernando ng 9mm pistol mula sa isang guard at binarel ang driver sa ulo nito, dahilan para mamatay ito agad-agad. Na para bang walang remorse, walang awa, walang pakiramdam. Yung isa sa mga barkada niya, kinuha yung manibela dun sa driver. Siya na yung nag-drive. Pumunta sila sa isang lugar na nagngangalang Guardaya sa Los Chilos Valley. Tapos dun nila tinapon lang yung bangkay nung driver ni hindi malang patago, na para bang wala silang takot na may makakakita doon. Ganun lang kasimple. And just like that, yung araw na yun, ang bagets na may maamong muka ay isa ng mamamatay tao. Natagpuan rin kaagad ng mga pulis yung bangkay kinabukasan, pero syempre hindi pa nila alam kung ano yung nangyayari. At isang linggo lamang ang makalipas, ipinatawag sina Juan Fernando at ang kanyang mga kagang members ng isang hairdresser salon na pagmamayari ng isang transgender person. Importante na banggitin ko yung pagkakakilanlan na yan. Explain ko mamaya. Nagngangalang itong trans na ito na si Charlie. Sabi ni Charlie, punta muna kayo dito sa bahay ko, iinuman tayo. Pumunta naman sila, pero syempre pag nagkakalasingan na, ayan na yung medyo may nag-aaway-away na. May narinig daw na alitan dito sa salon nitong si Charlie. At naging dahilan ito para pumatay na naman si Juan Fernando. Pinagbabaril niya ng 5 ulit si Charlie, dahilan para hindi na makatawag si Charlie ng tutulong sa kanya. And just like that, ayun na nga, it was murder number 2. Isang linggo lamang yung pagitan. Papasok na tayo dun sa tawag sa kanya na Niño del Terror. Sa loob ng 4 na buwan, paulit-ulit yung mga ganitong klase ng insidente ng pagpatay. Kung saan pumapatay si Juan Fernando na para bang naglalaro lang siya ng GTA. Para bang langgam lang yung tinatanggalan niya ng buhay. Pero meron tayong makikitang pattern kasi dito, which is why kwento ko yung unang 2 pagpatay niya. Yung driver at si Charlie na isang transgender hairdresser. Kasi dahil po dun sa 22 na pinatay ni Charlie, 8 dito yung taxi drivers at 11 naman yung mga homosexuals or mga transgenders din. May 2 medyo out of pattern dahil merong isang truck driver naman kasamahan nito. Lahat ng mga biktima pinatay niya gamit yung 9mm pistol na nakuha niya dun sa guard. At madalas daw sa mga krimeng ito nangyayari tuwing weekends, tuwing nag-e-enjoy o gumigimik si Juan Fernando. So parang pinapatay yung mga driver para makapunta kung saan-saan, itatapon, rinse, repeat. Mabilis po siyang kumalat, no? Lalo sa mga drivers at mga homosexuals na merong namamatay pa, na naninirahan din doon sa Northern Quito. Hindi pa dito mababanggit yung Niño del Terror kasi hindi pa naman nila alam na ninyo siya o batang lalaki. Itinalaga po si Mayor Fausto Terán Bustillos bilang in command sa isang squad na binuo ng Grupo de Intervención y Rescate ng National Police. Intervention. Ibig sabihin, pinakikialaman na po nila. Layo nila na imbestigahan kung sino ba itong pumapatay na to. Hindi naman sila nahirapan dahil sa iisang kaganapan. Isang araw daw, nagkaroon ng isang attempted robbery mula sa mga grupo ng kabataan. Wala po si Juan Fernando rito pero given na alam ng mga pulis na merong nangyayari, tinanong nila itong mga kabataan na to. Ang hindi nila ine-expect ilalaglag ng mga bata si Juan Fernando ng kanyang mga kagang. Tinanong sila isa-isa, kilala nyo ba yung pumapatay daw ng mga driver tsaka ng mga bading? Kayo ba yon? At lahat sila, iisa ang sinabi, opo, si Juan Fernando po. Alam po namin kung nasaan siya. Dito na magiging maaksyon ang eksena na para bang isang Coco Martin FPJ
teleserye. Ang paghuli kay Juan Fernando. Barilan na po ito. Noong January 9, 1992, natuntun nila kung saan nakatira si Juan Fernando sa pagitan ng Amerika at Diguha Streets. Hindi muna sila umaksyon po, no? Kumukuha muna sila ng intel para siguraduhin na ito na ba yun. To make sure, syempre, na safe nila maisasagawa yung plano nilang paghuli dito kay Juan Fernando. Isang linggo ang makalipas, January 16, 1992, alas 3 na madaling araw, pinasok na nila ang bahay ni Juan Fernando. Kaso medyo naunsyame. Kasi nung kinalabog nila yung kwarto, ang hindi nila alam, eto palang si Juan Fernando ay natutulog dun sa kwarto ng kanyang adoptive mother. So nagising siya sa ingay at agad-agad kinuha niya yung kanyang paboritong 9mm pistol. Siyempre nag-umpisa siyang depensahan yung sarili niya, no? Barel. At dahil delikado na yung mga eksena, kinailangan na rin gumamit ng dahas ng mga kapulisan. Kaya gumamit na rin sila ng mga granada. Dahilan para bumigay daw yung iba sa mga dingding doon sa bahay. Ang nakakalungkot dito sa pangyayaring to, alam nyo kung ano, yung nanay niya pong deaf. Na walang kaalam-alam sa pangyayari, deaf nga, di ba? Hindi rin naririnig yung kaganapan. Binaril daw ito ng 11 ulit, dahilan para mamatay ito. Kawawa naman, sinubukan tumakas ni Juan Fernando sa bintana pero nahuli ito. Buti naman, para magkaroon na rin ng hustisya ang buhay ng kanyang mga pinatay. Alam mo, nagulat silang lahat na ang lalaking hinuhuli pala nila. No? Alam naman nila na bata pero nagulat sila na napakaliit. Batang-bata pa talaga. Pero nung tinatanong na raw itong si Juan Fernando, sabi niya, no, gusto ko lang po malaman yung lahat. Para klaro na ang pangalan ko ay Juan Fernando Hermosa Suarez at sa February 28, 16 years old na po ako. Na para bang nagmamalaki pa ito. Bakit? Yan na yung tanong na sasagutin natin. Bakit siya pumapatay? Inaalam ko rin to. Sabi ko naman sa inyo pag may mga patayan tayo. Yun talaga yung pinaka-curious ako. Why? Ano yung intention? Bakit nila nagagawa? Number 1 question yan for me. Tinanong siya ng mga pulis. Bata, bakit mo to nagawa sa mga biktima mo? At mukhang wala tayong makukuhang matinong kasagutan. Pasensya na po kayong lahat. Dahil lang sabi niya sa kanyang mga statements na lahat po ng biktima ko, sinasabihan ko na tumahimik. Tahimik lang kayo! Kikilos! Wala daw siyang intensyon na patayin sila pero dahil hindi nila pinapakinggan yung mga warning ko, sila ang pumatay sa kanilang mga sarili. Na para bang kasalanan pa ng mga biktima. May ere itong batang to. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, yung tanong ko na, nakakilala na ba kayo ng bata? No? May nakagawa na ba ng kagaguhan sa inyo na nasabi nyo nga, bata mo pa, demonyo ka na, may sungay ka na. May mga pagkakataon din daw na aatakihin siya ng mga biktima niya ng baril. Yung isa pa nakita ko, wrench daw, kaya inunahan niya na lang din daw ng pagpatay. Pero kung tatanungin ko kayo sa tingin nyo, ano ang totoong intensyon niya sa pagpatay? Malalim kaya ito o parang trip-trip lang na magbabarkada? Feeling ko yun Yun yung aking hula. Hula ko lang hindi truth. Buhay sa kulungan. Mapapatanong ka kung ano nga kaya ang susunod na mangyayari sa buhay ng isang minor de edad na serial killer. Matututo ba to sa kanyang pagkakamali? O lalo lang siyang gagawa ng mali? Sabi nila na matapos nitong umamin sa kanyang mga krimen, matapos yung trial niya, sinintensyahan siya ng maximum lang na 4 years penalty dahil yun lang daw yung pwedeng ipataw sa mga minor de edad. Sa unang 16 na buwan ay naging juvenile leader siya at nakakuha pa raw ng pistol na naman sa tulong ng girlfriend niyang si Yadira na ginamit niya para pumatay ng isang pulis na pinipigilan lang daw siya. Binaril niya ng 5 na beses ito at nakatakas pa sa kulungan. Dumiretso raw ito ng Colombia pero nahuli rin naman at sinerve niya yung kanyang buong sentensya. So ito na. Buhay pa ba si Juan Fernando ngayon? Makikita pa ba siya kung sakali? Sadly, hindi na. Actually, hindi ko masabing sadly Ang pagkamatay ni Juan Fernando. So nakalaya po siya, 'di ba? At i-expect natin na baka naman sana baka magbagong buhay ka man lang. Legal naman yung paglabas mo na, 'di ba? O baka mahimas-masa sana siya at ma-realize niya na, oy, mali yung mga ginawa ko, di ba? At kahit mali yung ginawa niya, syempre gusto natin na mag-improve siya kasi wala naman na magagawa, di ba? Kahit hindi ka patawad-tawad yung kanyang ginawang krimen, ano kaya yung nangyari ngayon sa kanya? Matapos niya makalaya, sinasabing pumunta siya sa kanyang ama para doon manirahan sa Nueva Loja sa Sucumbios. Pero bago ko ituloy ang ending ng buhay ni Juan Fernando, may isi-share ako sa inyo mula sa Biblia. Ang sabi sa Matthew 26:52, all who take the sword will perish by the sword.
Sa Tagalog po, ang sino mang kumuha o nabuhay gamit ang patalim ay siya ring mamamatay sa patalim. Ang sino mang nabuhay sa karahasan ay mamamatay din sa karahasan. Parang ganon. Medyo mataling haga, pero may katotohanan po talaga yan sa ating lahat. At yun na rin nga mismo yung nangyari kay Juan Fernando dahil nung sumapit ang kanyang ika-20 kaarawan, bigla na lamang siya nakita daw na patay sa Aguarico River. Mukhang napagtripan po siya. Baka ginantihan ng pamilya ng kanyang mga biktima. Walang nakakaalam pero sabi ng mga pulis na meron daw 5 mga hooded na kalalakihan ang responsable sa kanyang pagkamatay. Natukoy nila ang pagkakakilanlan ni Juan Fernando dahil sa mga dokumento nito sa kanyang wallet. Pero yung mismong bangkay niya, hindi na makilala, lalong-lalo ang kanyang muka dahil warak-warak na raw ito. At merong mga hints pa ng torture. Pinahirapan po talaga si Juan Fernando bago siya mamatay. Pinagtataga ang kanyang katawan at mukha nito ng machete at punong-puno ng mga bala. Sinigurado na ang bata hindi na mabubuhay pa. Sabi ko nga sa inyo, ang sino mang nabuhay gamit ang patalim ay siyang mamamatay sa patalim. Isang leksyon para sa ating lahat. So dito na nagtatapos ang masalimuot at madugong mundo ng batang si Juan Fernando. Dahil sa pagiging kakaiba ng kwentong ito, nakilala sa buong mundo ang kanyang kwento at noong 2011 nagkaroon pa ng dokumentaryo nagngangalang Tras las Sombras del Niño del Terror kung saan ikunento sa buong mundo ang kanyang mga krimen. Isa yung mga kwento ni Juan Fernando sa mga nakakapagpadagdag po ng apoy doon sa usapin or sa debate na dapat bang panagutin ang mga minor de edad sa kanilang mga kasalanan o sa kanilang mga krimen. Lalong-lalo na sa mga kwentong pagpatay, mga patayan. Napapaisip lang din ako kasi meron akong binabasang kwento nung kamakailan po na parang isang grade 5 ata siya. Hindi ko alam kung anong grade siya pero napatay niya yung classmate niya kasi sinaksak niya ng ballpen or lapis ata sa mata. Hindi ko po maalala yung kwento pero tingnan natin yan sa susunod. So sino po yung may kasalanan doon? No? Yung bata ba or yung magulang? Yan yung debate na hindi na natatapos. I guess magpapatuloy lamang ang mas matindi pang debate mula sa ngayon. Pero kayo muna ang tatanungin ko. Mag-like, subscribe at notification bell na kayo. Tapos follow nyo ako sa aking Instagram. Kung may mga request po kayo, comment nyo doon, message nyo ako or comment nyo sa ilalim at itag nyo rin po ako sa mga stories ninyo. Nagre-respond po ako dyan most of the time. Binabasa ko po lahat ng messages ninyo kahit hindi man ako mag-reply or seen, nakikita ko po yan. So ito na yung tanong ko ha. Meron bang isang bata sa buhay nyo na gumawa sa inyo ng isang krimen o kasalanan kung saan masasabi mong Diyos ko, ang bata pa nito, may sungay na, demonyo na. Anong nangyari? Kwento mo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Clara III at ito ang aking kwento.